Hello Pagbilawins! Kumusta po? Ito nga po ang karugtong ng kwento pagkatapos ng bagyong Agon. Kami po ay nagtungo sa ilog ng aming pinsan upang magpatuloy sa aming paglalaba. At dahil nga po hindi pa naayos ng prime water ang line ng supply ng tubig sa aming barangay, so kami na po ang gumawa ng aksyon. Aksyon upang tumungo sa ilog upang mabigyan ng solusyon ang aming problema dahil marami na po talagang maduming damit ang nakatambak sa aming mga tahanan dahil 4 days now simula po nang magkaroon ng or ragasain tayo ng bagyong Agon, wala pa rin pong supply ng tubig. So bagaman at nagkaroon po ng supply from the municipality of Pagbilao, pero hindi po sapat dahil sa dami po ng ating mga kabarangay na gumagamit ng tubig. Ito na nga po, mga Pagbilawins, alam kong hindi lang ako ang nakakaranas sa ganitong sitwasyon ngayon. Matapos tayo pong bagyuhin at marami pa rin po yung mga tahanan na nagkaroon nga po ng problema. Pero sabi nga nila, lilipas din ang problema. Kaya eto po, laba-laba lang, wala pong ibang gagawa nito kundi tayo lang. Wala tayong choice, kaya pagbutihin na lang po natin ang ating ginagawa at lilipas din ang panahong ito, lilipas din ang hirap na nararanasan natin ngayon. Sana nga, 'di ba? At panawagan sana natin dun sa mga management na nagsupply sa atin ng tubig. Sana madaliin kasi in the first place, mabilis tayo magbayad pero sila ang bagal ng pag-asikaso. So totoo naman, 'di ba? Patuloy po tayo sa ating paglalaba, so hindi maiwasan ng batang kasama ko na maawa siya sa mga tuyong dahon. Sabi niya, the leaves are dry, so kawawa naman. Hello, this is Mommy. This sugar kumute labas sa ilog. And by ka water is coming from waters. So nakakatawa, I did not understand kung ano yung last part words or sentence na sinabi niya. Basta ang naintindihan ko lang dun sa unang sinabi ni Mestisang Probinsyana, Mommy is laba-laba in the ilog. Ayan, so patuloy po tayo sa ating paglalaba at nais ko pong makauwi ng maaga bagamat malilim po dito sa aming pwesto dahil kami po ay nagsisilbing bubong namin o tumatakip sa sinag ng araw ang dahon ng kawayan, dahon po ng iba't ibang puno at dahon po ng niyog. So kaya dire-diretso lamang po at minsan tumatayo ako dahil nakakangalay po talaga ang maglaba ng nakatungo lang. Okay, dire-diretso na po kami sa mga oras na to at nagsimula na rin pong maglaro ang batang kasama ko na kanina lamang ay napaka-moody dahil ayaw na ayaw niya pong tumapak sa buhangin. Ayaw na ayaw niya tumapak sa malamig na tubig dahil siya daw po ay natatakot. Ayan, pero so ngayon nag-start na po siya at nagtabo-tabo ng buhangin at tubig. At dampot yung bato tapon, So ganun po ang kanyang ginawang paglalaro. Kaya naman, so dire-diretso na po ang aking paglalaba at dahil wala na pong nangungulit sa akin. Hindi na po bago sa aking karanasan yung mga ganitong sitwasyon. Dahil bata pa kami, nasanay na kami sa ganitong lugar. Pero sa panahon ngayon, so ang hirap masanay dahil iba na po yung environment natin ngayon. Hindi gaya dati na kahit saan ka pumunta, safe ka. Pero ngayon, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa isang iglap. So, kaya, kahit saan ako pumunta, kung pwede kong isama si Mestisang Probinsyana, so isinasama ko siya. So para naman po ma-expose siya sa ganitong bagay na hindi sa lahat ng bagay ay ginhawa. 'Di ba? Mayroon ding mga sacrifices, may mga problems din tayong kinakarap. At least sa ganung paraan sila po ay nagiging matatag. So ayan, natuto na po siyang maglaro. Hindi gaya kanina na kulang na lang, awayin ako at sabi niya, let's go home mama, let's go back home. So ayan na po yung paraan ng kanyang paglalaro ngayon habang ang aking pinsan po ay nagliligpit na ng mga pinatulo niyang damit dahil mabigat. Ayan, so hindi naman po
pwedeng patuyuin sa sinag ng araw dahil unang-una wala nga pong magandang sampayan. Yeah, I found it. That's not gold. You take this one. Oh wow, sabi niya, it's a gold. So sabi niya dun sa bato na dinambot niya. So nakakatuwa naman dahil na-appreciate na niya yung nature. At naka-adjust na siya, totally naka-adjust na siya sa temperature ng tubig na malamig nga dahil fresh water nga po ito. Kanina hindi pa kami natatagalan, so gustong-gusto na niyang umuwi. So ngayon naman, ayan, nagtatampisaw pa siya habang nakaupo sa gitna ng ilog. Ayan. So kita nyo po naman, mukhang nag-e-enjoy na talaga ang batang makulit sa paglaro po. So ito po yung magandang experience na nagkaroon kami ng bonding. Pero hindi laging ganito dahil lahat po naman ay may trabaho. Hindi pa tapos Lahat po ay nagkaroon ng hindi magandang karanasan, lalo na po dito sa Quezon Province nang dahil sa bagyo. So ang wish po natin, sana nga po ay mapaayos ang Basa-basa kang shoes. water pipeline para po back to normal na yung ating buhay. At syempre kasama din po natin na sana Nababa na nga. madali po nating mabawi kung ano man po yung gamit na nawala sa atin. Mga bubong na nasira, ayan, yung mga appliances, mga gamit sa bahay, yung mga kasuotan natin na yung iba hindi na po natin na mapakinabangan dahil po sa bagyong Agon. So sana po ang lahat ng ito ay mabawi natin sa loob ng madaling panahon at nagpapasalamat po tayo dahil buhay pa rin po. Ayan, patuloy pa rin pong lumalaban. Ano man po ang trahedyang dumating sa ating bayan, sabay-sabay po tayong babangon muli. So maraming salamat. Ito po ang aking kwento pagkatapos ng bagyong